mas malaking CC, mas malaking engine capacity. So, mukhang okay yung torque. Kapag expressway, talaga makakabilis tayo doon. First time ko palang dadaan ngayon ng naka-big bike sa Commonwealth. Siyempre sa mga nag-aanap na mga quality big bikes, meron tayo sa Katingin Bikes. Meaning pwede tayo magpa-ship hanggang Visayas and Mindanao. So ito na mga katingin ng ating last ride dito sa XSR 900 2022. So special dito kasi naka Brembo brakes to, Brembo calipers, full system na Exil, titanium. Ito yung titanium dyan. Tapos naka PPF. Last ride na natin kasi i-deliver na natin siya sa magiging new owner niya. So sana pumayag siya na magpa-vlog. So napaka forma, no? Angas talaga ng XSR 900. Yung kulay niya metallic blue, pearl, parang ganun. Metallic blue na angas eh. And so right now naka tayo mode 1, which is the full power. And again, Friday na naman. Talaga pag mga CP3, di ba? Talagang kada piga papasigaw ka. Tuwing sasakay ako sa mga CP3, sa mga MT-09, ganyan, mga SSR na triple, talaga na-excite ako kasi alam ko na yung nakiramdam pag sumakay sa mga ganito. Talagang adrenaline. Eh, napakasarap ng feeling pagka pinigawa mo siya. Yung para kang nasa roller coaster. And again, Friday na naman, kagaya na nag-deliver tayo kay Sir Jason Gainza. Friday din yun. Ngayon, Friday na naman, kaya matraffic. Talagang Friday ang gusto nila delivery kasi para siguro weekend makapag-ride. Siyempre sa mga nag-aanap na mga quality big bikes, meron tayo sa Katingin Bikes. At nagde-deliver tayo kahit saan mang lupalop kayo sa Pilipinas. Yan. So meaning pwede tayo magpa-ship hanggang Visayas and Mindanao. Kaya wala pong problema kahit malayo ang inyong lugar. Yan. So lately puro tayo scooter. Kaya eto, naninibago na naman ako sa big bike. Dito kasi sa big bike, ang liit lang ng liko. Sa scooter, ang laki. Kaya pag lipat-lipat ko ng lane naninibago na naman ako. At ngayon nga, sumisingit-singit tayo. Ayan. Kaya naman, di ba? Ang hirap na may bar and mirror. Mas meron ka mas lumapad ka kasi. Solid, no? Iwan kaluluwa, no? Dito na tayo pumasok. So ngayon, dito na tayo mag-deliver sa around QC lang. Around Commonwealth lang tayo. Kasi naman napaka-traffic ngayon, Friday. Ayan. So pag masyadong malayo na sa Friday, kailangan makapapasensya mo. Tsaka syempre kung mga busy road na kagaya nito, kailangan huwag kayong babakbak kasi delikado eh. So, maaaring mangyari, may magtumawid, may mag-U-turn, tapos di mo masyado makikita kasi maraming mga nakaparada. Yan, medyo magulo, tignan nyo, di ba? Kaya kung manghahataw-hataw ka sa mga crowded, busy area, delikado ka. Na maganda pa talaga maging better safe than sorry. Siyempre, isa lang ang ating lives, wala tayong 30 lives. Tapos yung mga pedestrian crossing, ganyan, simulan na natin ang disiplina sa ating sarili. Yan, inamin ko naman ako, dati na akong kamote. Pero syempre lahat naman tayo
mayroong chance para magbago at magbigay ng magandang aral sa ating fellow riders, lalo na yung mga kabataan, yung mga nasisimula pa lang mag-ride. Yan, kung gusto nyo umabot sa pagtanda at may makapagkwento sa inyo mga apo, ayusin nyo lang yung pagmamotor, sumunod kayo sa traffic rules. Yan, coming from a former kamote. Okay lang naman pumiga-piga pa minsan. Kaso ngayon ano na lang sundot na lang ganun. Pag pumiga ka sundot, hindi na pwede yung yung gaya dati na babakbakan ng sagad-sagad lalo na pakarami ng sasakyan ngayon. Grabe no, ang brutal. So ngayon naka big bike tayo. Alam ko pag naka big bike, pwede kang lumabas ng motorcycle lane, di ba? Pwede kang hindi sa motorcycle lane. Ayun. So may konting advantage pala First time ko palang dadaan ngayon ng naka big bike sa Commonwealth. Nang meron ng NCAP. Siyempre dito muna tayo sa motorcycle lane. So meron naman konting advantage, pero hindi ko alam kung saan to pwedeng kung ayun, nalipat nalipat dito. So kailangan talagang babantayan mo yung blue marker dito kung nasan na. Nalilipat-lipat siya Ang problema, hindi ko alam kung saan yung U-turn. Malayo na yata yung U-turn dito. Kaya lang, kailangan parang within certain distance kailangan mo na makaporma. Mga 100 ba? 100 meters at least yata kailangan makaporma ka na sa pag makalipat ka na ng lane. So gaya-gayahin na lang natin yung mga motor na lilipat ng lane na yun. May U-turn na, may signage na ron, U-turn slot. Ito yan. And sana mamaya ma-interview natin si sir, yung buyer, kung bakit ito napili niya at kung first big bike ba niya, ganyan. So ito na, kapag U-turn tayo. Tagal ko na dito ba dito? Hindi ko na makilala kung saan yung mga pwestuhan. Tapos nasa kanan, ang hirap no? Kapag U-turn mo, bigla kailangan makalipat ka agad sa kanan. Yan. And eto na, dapat dito chill lang. So may cameraman o wala, kailangan masanay ka na disiplina. Kasi mahirap mahirap pag nasanay ka sa mga alam mo na, kailangan sanayan mo na sarili mo, which is yung ginagawa ko ngayon sa sarili ko. So kailangan mag-start sa sarili natin. So ito na yung bagong motovlog na makapanood nyo. Chill ride, takbong chill ride lang. Okay, pagdating dito, nawala yung motorcycle lane, pero madudugtungan siya ulit dito. Dito, I think pwede tayong umiwas konti. Uy, iwas konti kasi delikado babangga ka dyan sa mga sasakyan, di ba? Pagkatapos mo umiwas, balik ka ulit. Ganun lang. Diskarte na lang siguro talaga. Anyway, yung NCAP naman is para sa ating kapakanan. Lahat naman tayo benefit sa NCAP. Hopefully pag ganito, maiwasan na talaga yung mga aksidente, di ba? At ang mga kamote ay bumabait na. Ngayon, kakanan tayo sa Petron. Ayun, doon pa, kabila. So ngayon, pagkakanan kaya kailangan may certain distance na makalipat ka na kaagad So I think ito, pwede na tayong pumasok. Nasa mga minimum 100 meters pwede ka na pumasok. Kasi hindi naman pwede yung bigla ka galing doon. Mas bawal yun. Ayun yung mga tinuturo sa seminar. Tapos malayo pa lang ka na 15 seconds ba bago ko lumiko. Kailangan signal light. Isang hirap ng walang mapa. Kailangan kabisado mo yun doon. So ito na, deliver natin yung XSR 900. And si sir, ayaw nyo magpakilala. Sir, thank you. Thank you, sir. So sir, second big bike mo na to? Second big bike. Ayun. Kamusta naman sir, ba't ito napili mo sir, bike? Well, for one, mas malaking CC, mas malaking engine capacity. So, mukhang okay yung torque. So mukhang kapag expressway talaga makakabilis tayo doon, makaka-overtake tayo maigi. Dati mong bike sir?
Dating bike, Husqvarna, Spark Pilin. Na 401. 401. 401. So yun, maliksi rin siya. Ayoko yung medyo kalmado na bike. Gusto ko medyo Parang maliksi. same character, no? Same Aggressive character. na lightweight. Oo. Ayun. So yun. Paano yun, sir? Magkaparehas na sila, bibenta mo na isa. Pag-isipan ko pa. Pero okay kasi yan pang city eh. Ay, Maliksi oo. siya sa loob. Oo. Kayang singit-singit. At least sobrang gaan talaga. Magang talaga. Oo. Ito naman, pang malayong biyahe. Ang long ride. Pang long Cruise ride. control siya. Yun na, sir. Enjoy your bike, sir. Ay, thank you. Sir. you. Congrats. Salamat. So, sir, 5'6" siya, abot na abot. Medyo tiptoe lang konti. Kumusta, sir, ang pakiramdam? Tama ka, yung manibela konting Konti lang, no? Kaya, kumpara sa Husqvarna, mas malaki likod. Mas malaki. Ito, medyo limited lang. Kaya, medyo naiilang din ako pag sumisingit ako dahil parang sport bike nga siya. Oo. Talagang maglilin. Oo. Talaga